and hope. Gibati gyud ni Job nga gihukasan, gihubuan siya sa iyang dignidad ug sa iyang paglaom. Ikaduha, because of his faith and complete trust in the Lord, he was treated as enemy. Verse 25. Tungod sa iyang pagsalig bitaw og pag-rely completely sa Ginoo, mo nang gitreat siya ingon nga usa ka kaaway. And it cannot be denied also because we are admonished by Apostle Paul in 2 Timothy 3 verse 12. Those who tried to live a godly life, you will be persecuted. Whether we like it or not, when we try to be good, to be nice, maog yun na, that's the time also nga, you will be persecuted. You will be stripped out your dignity, your reputation. And who will do that? Your closest friend. It's not other people. Your co-members in the church, your co-members in the worldwide, this Warrior Worldwide Prayer Ministry. So just prepare your mind and your hearts, because not other individuals who will strip you out of your dignity, of your honor, of your reputation, but your closest friend, your co-members who will do that. They, referring to Job's friend, actively destroying his life and reputation. Actively. 10 times. Imagine that. 10 times you reproach me and you accuse me that I am wrong. Leaving Job with no sense of his future or relief, even if he is honest and he was innocent. Gibiyaan o gitalikdan si Job nga wala na gyoy, wa na'y paglaom, wa na'y mapaabot sa iyang kaugmaon, maskin tuod siya og honest og inosente. Pero ang unahuna siyang mga kahigalaan og iyang mga amigo, his closest friends, wa na. No more hope for Job. And that's why in such condition, Job cried bitterly and expressed a deep despair and feeling of being abandoned by God despite of being innocent. Iyag yung ibati nga tinalikdan na siya si Ginoo, maskin siya inosente. Munong hitabaw-tiyabaw siya, bitterly cried bitterly. Mapait, masakit nga paghilak ni Job tungod sa accusation. Ang iyang manggungalan, ang iyang Hebrew name, Iyub, nga ang meaning hated, persecuted, and one who weeps. Ang meaning sa ngalan ni Job nga Iyub, hated, persecuted, and the one who weeps. Many of us also, the meaning of our name is like the meaning of the name of Job. Hated, persecuted, and the one who weeps. Naidaghan ka na ito din nga gikalisagan, nawa na mo ko sa kumbinisaya. Gikasilagan, ginalotos, o gipasigig hilak. Antusa lang na dahi, o dong, kay mga manghod man tamo, antusa lang na. Kay that is the meaning of your name. Tingali, meaning sa ngalan ni Inday Mitch, mao po na iyang meaning tingali nga, pahilakon, libakon, gikalitgutan. So, antusa lang na. Antusa kung maunay meaning, kay wa ka pasagdi sa imong Ginoo. Ang lesson nga atong mak-learn aning story ni Job, Job's story, the lesson that we can learn in Job's story, that even in the midst of misery, never give up your hope, because the verses at the end, in my flesh
God will stand above me. Ang Ginoo mo tindog ibabaw. Now my question is, how can one strip out the honor and reputation of other individual? How? Sa unsang paagi nga imong mahubuan, ang imong higala, ang imong amigo, ang imong papa, ang imong mama, ang imong mga anak, gikan sa ilang dignidad, sa ilang himaya, sa ilang reputation, sa unsang paagi? Ato nang tubagon karon. We will answer that question. Listen to what Pope Francis said. I like this. What Pope Francis, when it comes in keeping the dignity of an individual. Si Pope Francis nag-ingon, human dignity is the same for all human beings. Ang dungog, himaya sa usa ka tawo, parihas ra sa tanan. Madato kag mapobre, maprofesional ka o moa kay grado. Our dignity as human being is the same. Ingon ni Pope Francis. When I trample on the dignity of another individual, I am trampling my own. Kung ako kunong gitumban, giyatakan, gigiok ang dignidad sa laing tao, akong gitamak-tamakan ang akong kaugalingon nga dignidad. Mangdaot ka sa uban, ikaw ray nagtamak-tamak, ikaw ray nagyatak-yatak, ikaw ray nagtrample. You are trampling your own dignity. Because Pope Francis Pope siya nag-ingon, our dignity as human being are the same. Parihar yun na. So ayaw yun. Never be tempted to take away the respect, anong imong respeto sa imong isigangon. Please, iyan po nato na nga magrespetuhay kita. It's my prayer nga by 25 niya maapil sa atong resolution nga di na ta mohimo og mga paghubo, paggisi sa mga saput sa dignidad o reputasyon sa ubang tao. By 2025 nindot na ang atong relasyon. Si James Mapes nag-ingon siya, I hope most individuals would conclude that we are all connected. Pagkanindot si James nag-ingon, si James nag-ingon nga hinaot nga ato kunong i-conclude, atong ipasabot nga atong i-conclude jud nga ang ato kunong that we are all connected. Nadugtong ta ba? Kung nadugtong ta, ang sakit sa usa, imong bation kay dugtong gud. Connected gud ta. We are connected. So when an individual, when our brother, our sister, our children, our dad, our mom, masakitan din, we feel the same. Kay we are connected. Muna ingon ni James Mapes, I wanted people to understand that their actions, their beliefs, their values have a huge impact on the family, on the community, and even in business. And we need to realize to embrace and live from positive values is of primary importance to live an exceptional life. Sila pagkanindot ani pagkasulti. Matod pa ni nagpadayon siya. Gusto ko nga ang tanang magtao makasabot nga ang ato nga mga paglihok, mga binuhatan, atong mga gituhuan o ang atong mga gawi aduna kanay dako huge impact. Adunay dako o kusog kaayo nga hapak sa diha sa pamilya, sa komunidad o bisan sa negosyo. Ug ato gyud kunong i-realize atong bation nga atong kabuton o kabyunan ang kanang pagkinabuhi sa usa ka positibo nga mga pagkinabuhi nga mga paggawi ko mga values kay kana mao kuno nay pinakauna
og importansya sa pagkinabuhi ug usa ka kinabuhi nga exceptional, ha, talagsaon nga kinabuhi. So I hope nga mato nang mahinay-hinayan og kanang reform og transform kanang ato nga mga kaluyahon. Pulos ta may mga kaluyahon dinhi. Ingon si Elisha, 2 Kings 2 verses 23 and 24, kanang giyaga-yagaan bitaw ni siya. So di gyud maayo. Ayaw gyud in taong pagtintal-tintal labi na tong mga gisegregate sa Ginoo. Kana bitaw sa Bible, sa Old Testament, kanang mga priest, kanang kings, prophets. In the New Testament, the apostles and the disciples, deacons, mauna sila ang gisegregate nga gina-orden. Ang priest, look at how Moses did when Aaron and his brother, his children were ordained. Giligo usa sila, human pagkaligo gibistihan og bag-ong bisti. Mauna gyud nga dili ang ayan nga yaga-yagaan ang ginasegregate sa Ginoo, pero pagkadaghan gyud in taon nga magyaga-yagaan ang mga gisegregate og mga dinihog sa Ginoo. Tanawa ning kaagi ni Elias. Tungas in taon si Elias sa bukid. Pagkakita sa mga batanon, nangguwa sila gikan sa syudad. Pagkakita nila, oy, upaw! Upaw! Mutungas ka, upaw! Upaw! No? Giingnan siya nga, saying, go up, you bald head! Go up, you bald head! Tungas, upaw! Upaw, tungas ka! Milingi si Elias. And Elisha, I mean. And when he turned, Elisha, and when Elisha turned around, and when he saw them, sa nakita niya ning mga batanon, nga nagyaga-yaga kanya, giingnan nga, upaw? Tungas ka, upaw? Iyang gi-course ang mga batanon. Unsa nitabo? And two sea bears, duha ka mga babae nga uso, two sea bears come out of the woods, miguwa gikan sa kalibunan, and tore 42 of the buhit. Excuse me. Duha ka mga babaeng uso, migula gikan sa kalibunan, og mikunis-kunis niining 42 ka mga batanong lalaki. So, please, i-refrain yun kung likayan nato ang paghiga-yaga o pag-disrespect ni anang mga linain sa Ginoo karon sa atong i-contextualize ni kanang mga pastor, kanang mga elder, kanang mga diakono. Dinihuga na sila, dili na sila perpekto, makastasala na, pero please refrain of criticizing or stripping their dignity, their honor and reputation. There is something will happen. May mga batanon sa lugar nilang Dong Ernesto ni, sa Lanao del Norte. May usa ka na medyo edad-idara na pastor. Nagbaptay siya sa suba. Na may daghang mga batanon, mga lalaki na nangaligo. There are many young boys, young people. Pagkakita nila nga ang pastor nagbaptize, sila po ilang gisuon-suon. Nagbautismo po sila. Kining among gitawag, unsa ka ni sa English, kanang among tawag nga bird, gitawag na mog banog. We call it banog. It's a family of the eagle. Nga gusto kay na mulupad, agoy na aman di IB, kanang putyukan. Gidayban sa banog ang mga ng lupad. Di man nila mapaak ang banog kay kusog ang bird ba kanang pamilya sa eagle. Dili nila mapaak kay kusog man kay mulupad. Abi ni mog asa ang ngadto dito sa mga batanon nga nagbautismo, nagsuon-suon sa pastor nga nagbautismo, di pa maak sila sa bee. They were beaten by the bee. Mao na nga ayaw gyud in town mo yaga-yaga
sa mga sagrado nga mga buluhaton o ilabi na sa mga gisegregate sa Ginoo o sa atong denomination sa usa ka sagrado nga buluhaton. Si Elias gikunis-kunis ang 42 ka mga batanon. Doon ay mga batanon nga nagyaga-yaga, nagsuon-suon sa bautismo ang gihimo sa pastor, gipamaak sa mga sa mga putyukan. So, never. No, you have no right to dishonor, to disrespect. Not only bisag dili kanang bisag dili gi katong mga kanang pinandungan. Anybody, you have no right to dishonor or disrespect them. Ayaw gyud in town. Kung di mo wa tay mapaabot o di mo gustong na mapaabot. Ikaduha, never show disrespect and dishonor to your beloved parents. Pagkadaghan in town, many parents na naog sa ilang mga lugnanan, binalon ang sakit ng mga pagbati tungod kay sa mga because of the disrespectful children. What the wisest king telling us for the children. Kita bisag ako, napa akong buhi pa akong mama, 93. My mother is 93. My dad passed away when he was 77. But my mom is still active. In fact, I keep on joking here. Ma, you can still marry, ma. You can still marry again because you are beautiful this time. Oh, 93. But never show disrespect to our parents. Listen to what the wisest king, Proverbs 30:17. The eye that mock a father and scorn to obey a mother will be picked out by the ravens of the valley and eaten by the vultures. Sa Bisaya nagingon, ang mata nga nagayubit sa iyang amahan ug nagatamay pagsugot sa iyang inahan, ang mga mata sa uwak sa walog maoy mudagit niini ug ang mga gagmayng agila mukaon niini. Please, very kuan kay no. Striking kining gisulti ni Maalam Solomon. Please, mga bata nga ni adinhi, never kung mahimog yun. Na ang parents natin, they are not perfect parents, but our sacred responsibility is to honor and respect them until kung kanus-a sila kuhaon sa Ginoo. Mutubag man ta pero dili ka ng tubag nga we are stripping them with their dignity and with their honor. Naagi resulta. Look at Samson, Judges 14:1-3. We know, nag-ingon siya nga, ayaw lang na anak, oy. Ayaw lang na anak. Bagay ka kakitaglaing mga babae nga din, nga, ayaw lang yun na. Pastilan, kung basahon ni mo ang 14:3 sa maghukom, kuha lagi na siya kay maugin na yung nakababae nga nakapahimuot na ako. Kuha agyo, please. She is the woman that make me happy. Daghan po kayong mga babae o mga lalaki nga mo insist gyud pang mga ginikanan. Pangitag Adventist dong. Dahil pangitag Adventist. Ma! Siya nga akong gimahal. Agoy, tanawa si Samson. Pero although ako masabot na ako nga tinugutan po to sa Ginoo kay gusto po niya nga maliksyon ng mga Pilistihanon. Si Absalom, katong giwali ni Pastor Miljo Pipito, tanawa si Absalom na may usurp sa kanang gahom o sa pagkahari siyang daddy. Daghang kayang gibuhat nga iyang ulog-ulogan ang mga tao nga di napadtuon. Tanawa, di yung sa inadangatan, nabitay siya sa sanga sa kahoy. So ayaw, muna nga lispito kita sa atong mga ginikanan. Ikatulo, gossiping or betraying one's confidence. Usapon ni, gossiping or betraying one's confidence. Kana bitang imong i-betray, imong kanang limod ang iyang confidence. We already know sa ako nag-ingon kanang pag-betray or pag-gossip, usa na ka punyal, usa na ka dagger nga giluba nimo sa imong amigo o sa imong kinsa man nga imong gihimuan niya na. Kay usahay kining murabag kining gossip, kining libak,
kining marites, mura pog spiritual. It sounds like spiritual by nature. Because ato pong nganong miyong kog it sounds like spiritual in nature kay ato mang i-appeal og request of prayer. Ato please include Pastor Hista in our prayer kay murag nadungog nako nga murag naay kaso. Naiyang kaso nga giatubang. Di pa gani ka siguro nya imo nang gi-request nga ipa-appeal sa pag-ampo. You are not sure. Atong i-appeal pag-ampo si ma'am, kinsa ba ni nga ato lang ha, wala ko ikuan kay murang nadungog nako nga naa sila'y kuan. Naay ilang dili maayo nga gibuhat. Ayaw. So that's why kining gossip, usa na kapag hubo, usa na pagkahukas mo sa dignidad sa imong ayaw taon. Kung dili ka siguro, sundon gina nato ng injunction or admonition sa Bible. Duulon mo siya. Huwag kisa nang nakasala, daigi siya. Ayaw nga, ato-ato ra ni ha? Ato-ato ra ni. Kanang, moment ko na ako na nadunggan. Ayaw yung taon. Kay, usa na kapaagi nga imong gihubuan ang imong higala sa iyang dungog, sa sinina sa iyang dungog. When we are tempted to gossip, let us ask God to help us to shut the door of our lips so that we do not dishonor God through our words by dishonoring or betraying, gossiping our brothers and sisters. Dili gihimo kuno na nato ngadto sa mga atong mga igsuon o kinsa nang atong mga higala. Primarily, I am dishonoring God kung ako nang gihimo sa akong mga amigo o mga amiga. So, ikatulo, mo ni nga gossiping or betraying one's confidence. Proverbs 11:13 nag-ingon. Kung ako lang ning basahon sa Bisaya og naamoy kuan, ilista lang niyo ang mga verses kamo na tan-aw. Sa Bisaya nag-ingon Proverbs 11:13. Kadtong nagsuroy-suroy ingon sa usa ka tabian nga nagabutyag sa mga tinago, apan kadtong may pagkamataro pagkamatinumanon sa espiritu nagatago sa usa ka butang. Kanang tabian witwitan nga sige pambutyag na supposed to be nga confidential, agoy naagyo kay mapaabot, na ako'y mapaabot. Pero kung ikaw nagmatinumanon uban sa tabang sa espiritu, kamao ka mutago sa mga butang nga angay itago. Proverbs 16:28. Ang taong masukihon nagasabwag og kabingkilan ug ang usa ka witwitan nagabungkag kung nagapabulag sa suod nga higala. Daghan gyud kaayong mga very close nga mga relations sa ilang mga intimate yun kaayo unta nga mga higala. But because of this witwitan, tabian, nabungkag in tao ng ilang panaghigala. Proverbs 17:4. Ang mamumuhat sa kadautan, kugihan mamati sa dautang mga tabi. Ang mamumuhat kuno sa kadautan, kugihan mamati og mga maritis nga mga tabi. Ug ang usa ka bakakon, kugihan maminaw sa dila nga nanagpangdaot. Oy, klaro yung kay ni. And I hope sa 2025 wala na'y tabian, wala na'y witwitan, wala na'y kanang gossiper sa ato nga grupo. Kay klaro magyug kay ning tambag ni San Pablo. Hapit na kumuhuman. Akong basahon ning giingon ni Ellen G. White sa General Conference Bulletin April 2, 1903 o girepost kanini William Earnhardt atong October 3, 2018. Matud pa, my brethren, clear your souls before God. Mga pinangga ko nga makaigsunan, limpyuhi ang inyong mga kalag diha diha sa Ginoo. Cease your passion of criticizing and fault-finding. Undangan na nang imong pagsigig panaway o pangbantay sa sayop sa uban. Satan will keep you at this. Kay si Satanas, gusto niya nga ikaw magpabili niya ng pagka-fault finder o kanang pagka-criticizer until the Lord comes.
kung mahimo iya kang ugutan sa paghimo ni ana hangtod mabalikan ka sa Ginoo. So very striking again sa giingon ni Mrs. White. Undang na i-clear ang imong kalag sa atubangan sa Ginoo. Undang na anang imong hilig sa pagpanaway o pagpangitag sayo. Okay, si Satanas iyag yung kang pugnan nga magpabilin ka ana nga batasan ana nga paggawi hangtod mabalikan ka sa Ginoo. Proverbs 10:19 kanang gossiper kanang excess speech ba kanang panulti nga pagpasubraan. Kanang i-exaggerate ba? Exaggerate ka nga pagpanulti. Mao na usas paagi sa pagdibak. Pero never forget this. Never forget this. Nobody really knows you. Walay bisan kinsa nga nahibalo nimo gawas imong kaugalingon. Uy, ngano man? Except ni Jesus noon. Nobody knows you except Jesus and you yourself. Consider this. Almost everyone in your life is more preoccupied with themselves. Kinsa magoy masayod sa imong kaugalingon nga kana silang tanan busy man pod sa ilang kaugalingon. So wag yun. Wag yun nasayod kung naiitabi agin sa imo tinumo-tumo na kay way laing nasayod kung kinsa ka except si Jesus o ikaw si imong kaugalingon. Kanang uban what tinumo-tumo na hirsi na hirsi kung na sila i-sulti against nimo hirsi na kay nobody knows you except Jesus and yourself. Kay kanang ubang nga mga higala nimo o ubang mga igsoon busy po na sila sa ilang kaugalingon niya kung saan nila pagkibalo sa imong kaugalingon nga busy man gay sila. Therefore you know more about yourself than anyone who will ever meet you. Mao nang ikaw rin yun nasayod sa imong kaugalingon. Kay si bisan kinsa nga imong nahi sugat sa imong kinabuhi. Nobody knows you except yourself and Jesus. Last, it is not men say about you that really matters. Dili kuno kung unsay gisulti sa mga tao really matters in life. Dili kuno na mo hinungdan gyud ng mga gipangsulti sa mga tao against nimo. It is what you believe about yourself. Muna importante. Dili na importante nga mga gipangdaot kanimo. It is what you believe of what yourself. That is the important matter of your life. Dili ng mga tabi-tabi, dili ng mga marites. No. Because the one who did that, they tried to strip the clothes of your dignity and reputation. And I hope, uban sa tabang sa Ginoo, by God's help, from now on, we will refrain in criticizing, in backbiting, because by doing such, you and me are stripping the dignity, the honor, and reputation of our good brother and sisters in Christ. In Jesus' name. Amen. 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 Thank you po, Pastor, no, sa napaka